Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, bawat isa. Tayo po ay manalangin ngayong gabi. Magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, dakilang Diyos, sa kabutihan mo, Lord, na narito kami ngayon, Lord, upang ikay aming purihin, sambahin, Panginoon, at luwalhatiin inyong pangalan, Panginoon, dakilain, Lord God. Salamat ng maraming Panginoon na kami, Panginoon, ay kinatagpo mo sa aming mga buhay, bawat isa, Lord, na hindi mo kami pinagkukulang sa nakalipas na mga linggo sa aming buhay. Salamat, Lord God, sa biyaya mo, maging sa kalakasan at pagpapalang pinansyal, Panginoon. At salamat, Lord God, dahil patuloy mo kaming napagpala, Lord God, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon. At humihingi kami sa gabing ito ng kapatawaran sa inyo, Lord, na kung minsan nakaranas kami, Lord, ng panghihina, maging pagkukulang namin sa inyo, Panginoon. Subalit nariyan ka, nariyan nagpapaalala sa amin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang katumbas ang inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito at maging ang aming gawain, Panginoon, na kalugdan mo, Panginoon, maging ang aming pagpupuri, pagpapasalamat at ang aming ang pagpapala, Lord, na nasa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, at maging sa tagapagturo ngayong gabi, Lord, pagpalain mo kanyang buhay, maging sa amin, Panginoon, na tagapakinig, Panginoon, nawa, Lord God, ang maging ang aming mga kapatid, Lord, na nariyan sa kanilang bahay, nawa, Lord, ay mabuksan din ang kanilang puso, Panginoon, na makinig na inyong salita, nang sa ganun, Lord, makapagbigay ng inspirasyon bawat isa sa amin, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, dakilain, ikaw lamang, Lord, ang mapapurihan sa gabi nito. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo ay magpupurit, magpapasalamat sa ating Panginoon sa gabing ito. Kaya ang puso at isip natin ito lang natin sa ating Panginoon. Tayo ay umawit sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Ama. Mahal-mahal ka, Panginoon. Nabilangan ng Diyos na hari, aking ihahalal. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Kailangan mong gawa sa halinang pangalan, kadakilaan mo'y makikita. Mong magkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Magkapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka sa iyong sasama. Walang hanggang pag-ibig mo maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay haharap. Natapatan at dakilaan mo, Jesus. Hallelujah, Lord. Dakilaan ang Diyos na hari, aking ihahalal. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyo. Ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa halinang pangalan, kadakilaan mo'y makikita.
Mo Jesus. Hallelujah, Lord. Tunay kang tapat, Panginoon. Tunay kang dakila, aming Ama. Papurihin ka, O Diyos. Sa'yo kami ay lalapit, Panginoon. Sa'yo kami ay sasamba, aming Ama. Luluwalhatiin ka namin, Panginoon, sa gabi ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ilapit mo sa'yo. Hindi naman naging handog ang puso mo. Tanggap mo'y dalang ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Yakap ng pag-ibig mo. Yamanginig pa sa kahit panalo, ako'y hinapin mo. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ilapit mo sa'yo. Hindi naman mayroon. Hindi handog ang puso mo. Tanggap mo'y dalang ikaw ang nais ko. Hangad ng puso ko. Yakap ng pag-ibig mo. Yamanginig pa sa'yo. Kahit panalo, ako'y hinapin ka. Ikaw lamang,
Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, Ama. Karapat-dapat kang pasalamatan, karapat-dapat kang dakilain, sambahin, Panginoon, parangalan namin, Ama. Oh, hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabi nito. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama, aming Ama. Salamat, Panginoon. Ikaw lang ang aming pupurihin, dadakilain, pasasalamatan, luluwalhatiin at papupurihan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Hello, praise God. Linaw po ba? Amen. Tingnan yung mga katabi nyo. Kahit lagi tayong pare-pare. Kahit tayo nakikita. Amen. Praise God. Sige po. Kamusta ba? No. Basta sa salita ng Diyos ay huwag tayong huwag tayong ito yung linggo. Hindi mamaya lang. Naalala ko ng linggo. May nag-text sa akin. Anyway, mamaya lang. Sabi ko na lang kalabas ko. So, yan. Basta sa salita ng Diyos ay tawag daw hanggat may napupulot tayong revelasyon. Diba? Hindi tayo nananawang makinig. Kahit yan o kahaba. Amen po ba? Sige po. So, title po ng aking laban anak doon. Sa kabila. Tandang monitor. So, ang title ng aking tutulong ngayon is Turning Back to Do God's Will. So, siguro, magkilid ako. Yan. Yan. Okay. Sige po. So, alam naman po natin na noong araw po, sakop ng Babylonia, ang bansang Israel, for 70 years. At after po noon ay nung time po na yun, Babylonia, talaga nawasak po nila yung, lalo na yung lungsod ng Jerusalem, winasak nila ang templo. At kinuha nila yung mga gamit. At lahat talaga, ang talaga napuruan po at that time is the city of Jerusalem. At wasak talaga lahat. So kinuha nila yung mga ginto, silver, lahat ng mga mahalagang bagay doon sa templo. After po noon ay after 70 years ay natalo pong Babylonia at ang sumabot naman po rito ay ang Persia, kung saan ang hari po ay si Haring Cyrus, ang Media Persia. At lahat din po ng mga nasakop ng Babylonia ay ganoon din. Nasakop din po ng Media Persia. Pero ang maganda po rito ay nung time po nito ni Cyrus, naging Cyrus, ay pinabalik po niya ang mga Hudyo sa Jerusalem.
So sa homeland nilang Juda, sa lungsod ng Juda, at sa probinsya ng Juda sa lungsod ng Jerusalem. At makikita po natin yon sa book of Isaiah bilang katuparan po ng pangako ng Panginoon o ng hula ni Isaiah. Diyan po mababasa natin sa Isaiah 44:28. Ang sabi ko kay Ciro, ikaw ang gagawin kong tagapamahala, susundin mo ang lahat ng ipapagawa ko sa iyo. Ang Jerusalem ay muling ipatatayo, gayon din ang mga pundasyon ng templo. So, inalaw ni King Cyrus sa mga Hudyo bumalik sa kanilang homeland at muling itayo ang templo. Naitayo nga pong muli yung templo noong 515 BC at nagkaroon po ng katuparan yung sinabi ng Panginoon kay Ezra. Ezra 6:14. Tinapos nila ang pagtatayo ng templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ipinatupad ni na Ciro, Dario at Artaxerxes na magkakasunod na naging mga hari ng Persia. So tatlo silang naging hari, Cyrus, Dario, and Artaxerxes. Pero ang malungkot po ron ay natayo ang templo, pero napabayaan po ang walls, ang pader ng lungsod. At ito po ay dumating po sa kaalaman ni Nehemiah. Kung po dumalaw po ang kanyang mga kapatid sa kanya, kasi siya po ay at that time ay nagsisilbi po kay Haring Artaxerxes. Dumalaw po siya, ang mga kapatid niya, at yun po, nabalitaan niya ang kalagayan ng lungsod. Wasak po ang pader. Wasak po ang walls. So, 515 BC, ay tayo po ang templo. 444 BC, yung walls naman po ang na-restore. Meaning, pag kinuwenta niyo po ito, that is more than 50 years ang pagitan. Kung may tayo ang templo, bago na itayo ang walls. So, itong si Nehemiah ay wala siyang balita. Matagal na panahon, nandun lang siya sa palasyo ni Artaxerxes, ni Hari Artaxerxes. So, doon lang nalaman niya nung dumalaw yung kanyang mga kapatid. So, inaakala niya na okay na, natayo ng templo. So, siguro panatag ang loob niya. Nakabalik na ang mga Israel, mga Hudyo, nakabalik na ang kanyang mga kabayan, nakakasamba na muli. Pero, yung pala, may kinalungkot siya yun nga dahil nga wasak ang pader ng Jerusalem. At sabi po dun sa Nehemiah 1:3, ito, sabi ng kanyang mga kapatid, sumagot sila, kawawa naman sila roon, inahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinasabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin yun. So, siguro mag-pray po muna tayo. Ito na po ang magsisimula. Panginoon, salamat po muli o Diyos sa gabi ito. Aming pong dalangin, O Lord, sa mga pong Espiritu, siyang humilos, magbigay sa amin ng spiritual na kaunawaan, Panginoon, sa mga salita mo na sa mga mensahe mo dadalhin sa amin sa gabi nito, Panginoon. Handaan niyo po ang puso ng bawat sa Panginoon at tulungan niyo po ako na maihayag ko ito ng malinaw at ng may kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, sino ba si Nehemiah? O si Nehemias? Siyempre, siya nagsulat ng buko pa sa Nehemiah. So, si Nehemiah po ay isang prophet at isa rin pong leader ng Israel. At bago po siya naging leader, ay naglingkod nga po siya kay Haring Artaxerxes. Nasa palasyo po siya. At siya po ay isang cup-bearer. Ano ba yung cup-bearer? Ang cup-bearer po, pag sinabi po sa karya ng kaharian, siya ay nagsisilbi, siya naghahain ng inumin ng hari. Lalo na yung mga juice, mga wine. Yan, kaya nga cup-bearer. So, madali lang na may trabaho niya, di ba? Madali lang naman. Pero delikado. Ba't delikado? Kasi, bago niya ito ihain doon sa hari, titikman muna niya. Titikman muna niya yung alak kung may lason. So, kung may lason, tikok siya.
Kaya yung mga nasa palasyo, sisigaw, long live the king. Inasorpe, no? So, yun, ganun. Madali lang, pero delikado. Pero ang mga kapera daw po ay talagang malapit po sa royal family. At sabi nga po ito sa nabasa ko, ay mga ano daw sila, ma-influensya din daw po sila politically. At totoo po yun, malapit po siya sa hari, si Nehemias. So, balik po tayo doon. So, napakalungkot nga po nang natamahan ni Nehemiah nung malaman niya na ang pader ng lungsod ng Jerusalem ay wasak. So, alam naman po natin kung gaano ka-importante ang mga walls. Di ba? Ang walls ng isang city. Ito ay nagpoprotekta siyempre sa mga kalaban, sa mga kaaway para hindi sila mapasok o ng mga dayuhan o mga mababangis na hayop. So, pangalawa, ito rin po nagsiseparate ng kanilang territory, kanilang mga nasasakupan. Diba? So, kaya nilalagyan nila ng walls. Diba? Pagka ikaw pumili ng lupa, diba? Nilalagyan mo ng pader para sabihin mong pag-aari mo na to. So, yun, teritoryo mo yun. So, yun ang importante ng walls. Kaya sa nalulungkot dahil wasak na nga yung pader ay nilalait pa, nahamak-hamak pa yung kanyang mga kababayan ng mga dayuhan o ng mga hentil, hindi nila kababayan. At so, kaya gusto niya matay yung walls, lalo na kung nandun na nga yung tawag doon, yung templo, paano pa, kung walang walls, paano pa nila dito mapoprotektahan. So sabi ni Nehemiah doon kaya ang ginawa ni Nehemiah, siya ay nanalangin, nanangis, at nagayuno. So, basahin po natin sa Nehemiah, medyo mahaba po, pipisa po natin. Nang marinig ko ito, daw po ako napayak, ilang araw ako nagdalamhati at nagayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyong araw-gabi at gabi para sa bayan Israel na inyong lingkod. Naamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. So, nagkaroon ng deep, malalim na kabigatan nitong si Nehemiah, di ba? Nang mabalitaan niya, nagkaroon siya ng matinding kabigatan para sa kanyang kababayan, para sa kanyang lungsod. So, hindi niya matanggap na makamakin ng ibang tao yung kanyang mga kababayan. Oo nga, nakabalik na nga sila, pero siguro iniisip niya, nandito ako sa palasyo, ang ganda ng kalagayan ko, pero mga kababayan ko, inaasar, inaalis, inaalipos tayo, nahamak. Wasak na yung pader, wasak na yung to, ganyan. So, gano'n, panlilibak, puro panlalait. At yun ang kanyang nalulungkot. So, number 1 lesson. Lesson 1. When God wants you to do His will, for example, may particular task na bibigay sa inyo sa Lord, o job, He'll put it in your heart and you'll have a strong burden to it. So, magkakaroon, kapag ang Diyos ay merong nilagay sa inyong puso, may papagawa sa inyo. At, alam mo itong kalooban ng Diyos, mararamdaman mo, magkakaroon ka ng kabigatan. Kakaroon ka ng kabigatan. So, si Nehemiah po, kung mapapansin po natin, ang layo po niya. Nandun siya sa palasyo at malayo siya doon sa kanyang kababayan. At magtataka kayo, marami naman po, di ba? Marami naman pong sa mga kababayan doon na pwedeng magkusa na itayo yung walls, itayo yung pader. Actually, nandun si Ezra. Pero siguro si Ezra, tapos yung ginawa ni Ezra. O si Ezra itayo ng templo. So, dapat sa iba naman yung bigay ng Lord. Tataka ka, ang layo. Nandun si Nehemiah. Pero si Nehemiah, ang talagang nakaramdam ng kabigatan. Di ba?
Dahil talagang may pinagagawa ang Panginoon. At iyon ay nadama ni Nehemiah. Nagkaroon siya ng kabigatan. So, may particular task na pinapagawa ang Panginoon sa kanya. At alam niya yun ang kalooban ng Diyos. So yun. At yun ay para sa kaluwalhatian naman ng Diyos at hindi naman para sa kaluwalhatian niya. Tandaan po, kapag ang Diyos ay may gustong ipagawa, ilalagay na yun sa puso natin at magkakaroon ka ng kabigatan o tayo ng kabigatan para sa ating na gawin iyon o sa katuparan iyon. Kung ang Diyos ay may nais pagawa sa atin o may nais siya na maganap at tiyak tayo na kalooban nito ng Lord, makakadama tayo ng kabigatan, lalo na kung yun ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Amen po ba? So, dahil dito, anong ginawa ni Nehemiah? Siya po ay, sabi natin, nanalangin at nag-fasting. Nanangis siya, nanalangin at nag-ayuno. So, that is the first step. Yun ang unang hakbang. At siya ay nag-intercede para sa kanilang mga kababayan, humingi siya ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At nanalangin siya na sa ipagtagumpay sa kanyang gagawin. He asked for God's intervention, divine intervention. Dahil alam niya sa puso niya na ito ang kalooban ng Diyos. Kaya ganun na lang ang kanyang pagtangis at panalangin sa Diyos. Actually, mahirap yung kanyang gagawin. Diba? Hindi pa siya sigurado kung papayagan siya ng hari. So, number 2 lesson. An answered prayer confirms God's will. Yan. Ano ba yung kanyang panalangin? Diba nandun sa verse 11? Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyo kahabagan ako ng hari. Yun ang kanyang panalangin. So, tingnan natin yung pangyayari. Yan. Sorry po, alam. Nehemiah 2:1-4. Isang araw ng unang buwan, ika-20 taon na paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Doon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo, wala ka namang sakit. Natakot ako, kaya sinabi ko sa hari na huwag ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuang niyon ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. So, makikita po natin dito na mayroon ng divine intervention si Lord. Tama ba? Hindi naman siya nagsasalita, napasin lang siya ng hari. At ang hari ang nag-initiate ng kanilang usapan. Tama? Yun, nakita niya malungkot natin. Ang hari malungkot. So, ang hari ang lumapit sa kanya, ang hari ang unang nag-initiate ng conversation nila. So, at ang bahari pa ang humingi, nagtanong sa kanya kung anong gusto mo. Ano bang pabor ang pwede kong ibigay sa iyo. So, nung marinig niya ito, ano ang kanyang ginawa? Siya daw ay nanalangin. Verse 5 and 6, nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. Siguro sinasabi niya, Lord, ano ba ang tamang salitang bibitaw ko sa hari? Ano ba ang tamang pananalita para payagan niya ako? Ayan, siguro ganun panalangin niya. At pagkatapos, sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang tayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari na noy katabi ng reyna, gaano ka katagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman ako pinahintulot. So, answered prayer, di ba? So, answered prayer, yung kanyang sa kalooban ng Lord, talagang may mga panalangin kang tutugunin ng Diyos. There is always a confirmation sa mga prayers natin. Tinutugon ng Lord yung ating panalangin. Pagka ganon, nagkakaroon ng parang mapapansin mo, smooth sailing, parang maganda yung simula. So, after nun, sabi, nakapag-start ka na,
may tinugunan ng Panginoon, doon ka na sa next step. Kaya, yung next step niya, nilubos-lubos na niya. Yung sabi niya mo, ano bang gusto ko? Sabi nung tinatanong mo ako, sabi siguro niya sa sarili. Kaya nilubos-lubos na niya yung pabor doon sa hari. Ito mga hiningi niya. Humingi siya ng liham na dadaling niya sa mga gobernador kasi dadaan siya sa iba-ibang lungsod pa eh. Liham na siya payagan makadaan doon sa mga lungsod na doon. So, humingi siya ng liham doon sa hari. Humingi rin siya ng panitulad sa hari para doon sa mga tagapamahala ng kagubatan ay makahingi siya ng mga troso na gagamitin niya sa pagtatayo ng walls. Yan. So, hindi lang yun. Ang maganda pa rito, pinasamahan pa siya ng hari sa kanyang mga sundalo hanggang sa makarating siya sa Jerusalem. So, di ba, may bodyguard pa siya. Di ba? Nakita mo, ang ganda nung pagtugon ng Panginoon sa kanyang panalangin, di ba? At, so nakita niya yun. Yun yung pangalawa, God, answer prayer confirms God's will. Pangatlo, you will know that it is the will of God when you find people who will agree with you and will go along with you. So, kapag sa katuparan ka, may mga taong mag-a-agree sa'yo. So, pagdating niya doon sa lungsod, ay wala muna siyang sinabihan. Nag-ano muna siya, nag-estimate muna siya. Wala ba dito si Jaira? Nag-quantity survey muna. So, tinignan niya kung sukat-sukat siya, ganyan, at kung ano yung mga gagamitin niyang bato, tapos kahoy, yan. So, para ma-assess niya. Hindi niya yung sinabi sa mga pari, wala siyang sinabihan, sa mga sacerdote, sa mga opisyal doon, sa mga tatanda, sa mga elder doon, wala muna siyang sinabihan. Then, after niya ma-assess na lahat o ma-estimate na lahat, ay sinabi niya sa mga opisyal, doon siya nagsabi, nag-open up sa mga pari at sa ibang kalalakihan. Verse 17, pagkatapos, sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Tayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. So, yan, kinukumbins na niya yung kanyang mga kababayan, mga elders, mga officials. At para makumbins, nagpatotoo pa siya. At sinabi rin niya, siguro sinasabi ng mga tao doon, siguro marahil, iba di sa kilala, sino ba to? Siguro nakakilala sa kanya. Pero, sinabi niya, nagpatotoo siya kung ano yung talagang inutos sa kanya ng hari. Eh siyempre, sino pa naman di maniniwala? Kasama yung mga sundalo ng hari. So, di ba? Hinatid nga siya ng mga sundalo. Siyempre, nakita ng mga tao. Kaya, siyempre, sino pa di maniniwala sa pagtotoo niya? Na talagang may paspas. Di ba? May go signal ng hari. Kaya ang marinig nila ito, verse 18, kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya naghanda nga sila upang simulan ang gawain. So yun. So, it doesn't matter yung quantity na mag-agree sa'yo. Marami man sila o konti na maniniwala sa'yo. Ang importante ay sasama sa'yo. Sila yung mga taong maaaring karamay mo, makakasama mo sa pananalangin. Makakatuwang mo na mag-convince din ng ibang tao na para makatuwang mo sa iyong plano. So, maaaring pamilya mo, mga kaibigan mo, o ang ibang tao. So, last lesson. Number 4, when you are doing the will of God, expect an opposition. Tama ba yung disco? Expect an opposition. Yan. So, sabi mo kanina, di ba? Nanalangin siya. Ang ganda na ito, ang tugon ng Lord. Diba? Parang smooth sailing. Ang ganda ng flow. Diba? Pero,
sa kalagitnaan pa, makaka-encounter siya ng opposition. Verse 10, nang malaman ni Sanballat na Horonita, ito mga hentil to, at ni Tobias na isang opisyal ng Amonita, na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. So, nagalit sila kasi may dumating itong si Nehemiah at pagtatanggol niya ang kanyang mga kababayan at gusto pa nilang i-rebuild ang pader. Kaya diniscourage nila si Nehemiah at in-accuse ito, nakusahan nila si Nehemiah na si ito daw ay nagre-rebelde. Sabi doon sa verse 19, ngunit nang malaman ito nila Sanballat na Horonita at Tobias na isang opisyal ng Amonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at tinamag at sinabing, ano ang ginagawa ninyo niya? Naging magsikba kayo laban sa hari? So, na-accuse sila ng pagiging magsik kasi siyempre, tatayo mo yung templo. Siguro sinasabi nila, lalagay kayo ng walls. Ano yun? Parang hindi makapasok ang mga sundalo ng hari, parang hindi makapasok ng hari. Siguro ganon. So, nakasuhan sila. But, hindi nagpatinag si Nehemiah. Andun yung kanyang pagtitiwala, pananampalataya niya sa Diyos. Kaya sa verse 20, sabi doon, sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, at kami ng kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo walang bahagi, karapatan, o ala-ala man sa Jerusalem. So, yan. Yan ang sagot ni Nehemiah. Hindi siya nagpatinag. Nandun yung kanyang pananampalataya at pagtitiwala niya kay Yahweh. So, patuloy sila. So, kahit na habang nagtayo sila, habang sinisimulan nila, tayo yung walls, ay andun pa rin itong sila, sila Sanballat. Kasi Tobias, nahahamang pa rin sila at inaasar, nga. So, sabi sa chapter 4, verse 1 to 3, nabalitaan na Sanballat na aming tinatayong muli ang pader, nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo. So, yan, kinutya nila Sanballat at ni Tobias itong sila Nehemiah. Sabi pa ron, ni Tobias, sa tabi niya nagsalita naman si Tobias na Amonita, ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Hudyong yan? Madaanan lamang yun ng asong gubat at tiyak naguguro na. Yan, so nilait pa, dinidiscourage nila itong sila ni Nehemiah. Sinisira ng loob. So lang kwenta yung kanilang ginagawa, sinasabi na gano'n. At anong ginawa ni Nehemiah? Hindi sila pinansin. At maganda yung kanyang tugon. Ang tugon lamang ni Nehemiah ay panalangin. Panalangin ulit. Sabi sa verse 4, sa narinig kong ito, ako ay nanalangin. So, doon, marami yan. Hindi ko na inano. So, yun ang kanyang tugon. Lagi. Nanalangin siya. So, hanggang sa mga lahati na. So, diretso yung kanilang paggagawa. So, marami na. Wala. At hanggang sa mga lahati ng kanilang pagtatayo, ilang araw na silang gumagawa at so namalaman ito nila Sanballat, lalong tumindi yung kanilang galit kasi mataas na yung pader iba na yung kanilang plano, iba na yung kanilang balak. Nais na nilang guluhin at salakayan itong mga Hudyo, itong sila ni Nehemiah, pero si Nehemiah ay hindi pa rin nagpatinag. Naglagay sila ng mga bantay araw at gabi para protektahan sarili. Verse 4, 17, 18. Sa gumagawa ng pader, hawak sa isang kamay ng mga nagpapasa ng kanilang sandala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang at sa tabi ko naman ang isang may hawak ng trompeta. Ibig sabihin, kapag nandiyan yung mga kaaway, hihipan niya yung trompeta para sila ay makapaganda. So, ganon ang ginawa nila ni Nehemiah. At sa buhay po natin, ganyan po ang kaaway, di ba? Gagawa siya ng paraan para tayo ay discourage, siraan ng loob, sabihin sa Diyos ba talaga yan? Di mo matatapos yan, di mo gagawa yan. So, walang tutulong sa'yo.
At baka naman sa sarili mo lang yan, kapurihan, hindi para sa Diyos. So mga ganyang discouragement ilalagay sa atin ng kaaway. At makikita natin, di ba, minsan may nagagawa si Lord, maganda ba? Kagaya nangyari ito. So umpisa, ang ganda, di ba? Ang ganda yung flow. Talaga darating ka doon sa time na talagang meron ng makakaramdam ka na ng discouragement. Makakaramdam ka na parang doubt. At yun ang maadlang sa'yo para pigilan ka sa gagawin mong gusto ng Diyos, sa layunin ng Diyos. At actually, kung meron mang gagamitin ng mga kaaway ng mga tao para siraan ang loob, pero hindi sila talaga ang ating kaaway. Hindi sila talaga ginagamit lamang sila ng kaaway. Kaya sabi nga po doon sa Efesos 6:12, di ba? Sapagkat di tayo nagkipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala, ng kadidimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, sila ang ating mga kaaway. At ang gagawin lamang natin, ginagawa ni Nehemiah, ano ba? Prayer. Di ba? Huwag nakikita niyo dito, every time na ultimo yung kung ano yung sasabihin niya sa hari, nanalangin na siya. Diba? Kung ano yung magandang sasabihin niya sa hari. At maganda po yung sinabi doon sa, di ba, sa huling verse po, doon sa Nehemiah 4:70. Diba, gumagawa sila, may sandata, hawak-hawak nila yung mga materyales sa kabilang kamay, sa kabilang kamay naman yung kanilang mga sandata. Ano pong pinapahiwatig dito? Pinapahiwatig po nito na dapat po tayo always on guard po tayo. Alert and on guard. Kaya nga po, napakalaga po ng panalangin. Ito po ang magiging susi para tayong laging alerto at lagi pong nakabantay. So, para po matupad yung kalooban ng Diyos. Actually, matutupad naman po yung kalooban ng Diyos at may timeline po yan. Actually po yan, sa pangyayari po, nung naitayo po ang temple, sa panahon po ni Ezra, ay inabot po ito nag-start po ito noong 538 BC, katapos ng 516 BC. So, almost more than 20. Kung tutusin po, mas marami pong pinagdaan ng hirap itong si Ezra. Nung sinisimulan po niya yung pagtatayo ng templo. Dumating pa po doon sa punto na inakusahan sila, nakarating pa ng hukuman, hanggang sa madelay yung pagtatayo ng templo. Kaya inabot nga po yan, nagsimula sila 538 BC, natapos 516 BC. So, 20 years ang pagitan. Pero, nung masimulan po nila ito, natapos po dito ng 4 na taon. Wala na okay na po lahat eh. No, kasi po nung time na yon, si Artaxerxes di po ang hari. Kung talagang inungkat po muli ni Haring Artaxerxes yung sulat ni Haring Cyrus na nagpapatunay na si Haring Cyrus ang nag-uutos na maitayo muli ang templo. Kaya doon po, nung yung naibasahin ni Haring Artaxerxes, nasimula na po itayo ang templo. Pero inabot po ito na 4 years pagtatayo. Pero itong walls of Jerusalem, tinayo lamang po ito sa loob ng 52 days. Chapter 6, verse 15. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong 25 araw ng 6 na buwan. So pagkaraan ng 52 days ng paggawa. So natapos. So di ba nakita nyo yung kalooban ng Diyos, yung may task na binigay ng Lord? May timeline siya, di ba? So kay Ezra, tagal. Pero dito although pare silang dumaan sa mga opposition, pero itong kay Nehemiah, dumaan din siya sa mga opposition. Pero bilis lang, di ba? 52 days. At
ang importante na makita natin, kapag ka talagang may binigay si Lord, at ito kaya ng kalooban, mangyayari po yun. Amen po ba? So, bilang conclusion po, kaya po ng ating pag-aralan, yun na nga po, kapag ka Lord na mayroon po talagang nilagay o may gusto siyang mangyari, gusto siyang pagawa, ay sa atin, yun ang kanyang kalooban. Lalagay po yun sa ating puso at tayo magkakaroon ng kabigatan para dito. At ipanalangin po nito natin ito. O sa umpisa, smooth sailing, pero expect nyo po sa kalagitnaan nito, pagkakaroon ka na, makakaramdam ka na ng discouragement, doubt, kasi lalo na kung tumatagal, di ba? Pero wag po tayong manghinawa. Kaya po natin si Nehemiah na naging alerto, naging on guard sa pamamagitan ng pananalangin. Amen po ba? At kaya yun po yung title ko, bumalik siya para tuparin yung kalooban ng Diyos. Turn back para gawin yung kagustuhan ng Lord. Sige po, tayo po yung manalangin. O Diyos, salamat po Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa iyong lingkod na si Nehemiah. Nakita namin Panginoon kung gaano siya naging katatag sa kanyang pananampalataya sa iyo Panginoon. Yung kalooban mo na mangyari Panginoon ay tinupad niya Panginoon sa kabila Lord ng minsan may pagdududa sa at sa kabila ng mga opposition Panginoon ay nangyari at naganap Panginoon. At alam po namin Panginoon na ginawa niya ito hindi sa kanya sa sarili, panay at panay ang kanyang pananalangin, bilang pagpapakita Panginoon o Diyos na hindi niya kaya sa ganang kanyang sarili Panginoon na itayo ang walls of Jerusalem Panginoon o God. Alam niya Panginoon na magaganap lamang ito sa tulong mo lamang, kaya gano'n na lamang ang kanyang pagtitiwala sa iyo. Gayon din po, Panginoon, ang panalangin sa aming mga buhay, ano man po, O Diyos, at yung pinagagawa sa amin. Nawa nga po, Lord, ay tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay makita namin na malinaw, makita namin na ito ang kalooban mo. Lagay mo ito sa puso namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na gawin namin ito na may pananampalataya at pagsunod sa iyo, Panginoon. Ama, salamat po muli, Panginoon, sa gabi ito. Alam po namin na marami kaming natutunan, Panginoon. Kaya nga po, pagpalain niyo po ang inyong salita, pagpalain niyo po, Panginoon, ang ating mga kapatid na nakapakinig ng iyong salita sa gabi ito. Ang lahat po ng kaluwalhatian, karangalan, kadakilaan, ay sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise Him. Yan. Ang ganda po na ang message po ni Lord sa gabi po na ito, diba? Talagang nakaka-inspire po yung buhay po ni Nehemiah na nagkaroon po siya ng burden at on the spot, ginawa niya po ng action. Nag-pray siya, lumod siya, nag-ayuno siya, ginawa niya lahat para isik yung kalooban ng Panginoon. Nakuha ko po dito na bilang mga Kristiyano, parang naisin din po natin na maging katulad ni Nehemiah na hindi matigas yung puso. Na sa tuwing may burden na sinasabi sa atin ng Panginoon, may halimbawa, may kailangan gawin sa church, ganyan, o kaya may pangailangan ng kapwa, huwag nating patigasin ang puso natin. Kasi minsan, di ba po, kahit na magkaroon tayo ng burden, kung matigas po ang puso natin, hindi po tayo agad susunod sa kalooban ng Panginoon. Kumbaga, pinapatigas po natin yung puso natin, kaya na-delay yung God's will, yung kalooban ng Panginoon, yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Nawa po ay maging katulad tayo ni Nehemiah na,
on the spot, nung nalaman po niya, binigay sa kanya ni Lord yung burden na yun, na maipatayo yung walls ng Jerusalem, ay sumunod agad siya, nag-ayuno siya, at nag-pray. At tama po yun, na gawin po natin bilang mga Kristiyano. Sa tuwing meron po tayong burden sa ating kapwa, burden sa church, burden po sa buhay natin, ipanalangin po natin to, God. Isik po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano yung mga dapat natin, yung mga hakbang na dapat po natin gawin upang matupad po natin yung ipinagagawa po sa atin ng Panginoon. At huwag po matigas ang ating mga puso. Yun po. Nag-pray po siya at pagkatapos po niya mag-pray, ando doon po yung action agad niya, di ba? Nakita po natin na tinatagan niya yung loob po niya. Lumapit siya sa hari nung ibinigay po niya yung drinks. Diba? At nakita po na, yun na nga po yung sinasabi ni Pastor JB na may God's intervention. Na nakita po nung hari na malungkot at nagbigay po agad ng pangangailangan. Na natugon yung hari, diba po, sa pangangailangan po ni Nehemiah. Ganon din po sa atin. Pag nakita po ng Panginoon na talagang nasa puso natin yung pagsunod natin, wala pong makapipigil sa buhos po ng biyaya o tulong mula sa Panginoon para po magawa ang mga bagay na pinagagawa po niya. Hanggang sa dulo po yun, ipoprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan. Minsan po, siguro, makikita po natin nga medyo nade-delay, gano'n, o kaya ma-feel natin na parang hindi na naibibigay lahat. Pero nakita ko po doon na tinatest lang din ni Lord yung puso natin. Tulad po ni Nehemiah, di ba po, napag-aralan natin na dinidiscourage siya, ganyan. Sa paglilingkod din po natin at sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. At pag nag-decide na po tayo gawin ang sundin ng kalooban ng Panginoon sa buhay natin, expect po natin na may gagawin ng kaaway. May gagawin po ang kaaway para i-discourage tayo. May gagawin po ang kaaway para hindi po matuloy yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Na hindi tayo magamit ng Panginoon sa dakilang layunin niya sa buhay po natin. So, kailangan lang po natin alamin at malaman at lagi po nating tandaan kung ano yung dapat natin gawin. Pag dumating po tayo doon sa time na andyan na po yung gawa ng kaaway o yung discouragement sa buhay po natin. At yun po yung katulad po ng ginawa ni Nehemiah. Ano po yung unang-una niyang ginawa? Di ba po nag-pray siya? Nagsumo siya kagad kay Lord na, Lord, nadi-discourage na ako, ganyan. So, binigyan po siya ng courage ng Panginoon, ng wisdom. Kaya po ganun po yung ginawa nila, di ba po, na isang kamay, hawak yung materyales, gumagawa, isang kamay, tabak. Na always on guard nga daw po, sabi nga po ni Pastor JB kanina. Kapag God's will po yun, nga po, sabi, mangyayari po. Kaya, yun po yung lagi nating tatandaan. Kung God's will po ang isang bagay, kung yan po, alam natin sa buhay natin na kalooban niya ng Panginoon, huwag po nating pagdudahan na hindi mangyayari ang bagay na yun. Tulad po ng templo natin. Alam po natin na God's will po yun. Kalooban ng Panginoon at bigay ng Panginoon ang templong ito. Kaya po, huwag po tayong panghinaan ng loob kung tayo man po ay natatagalan, ganyan po, nade-delay, at magkaroon po tayo ng puso na masunurin sa Panginoon. Huwag po nating pagmatigasin ang puso natin. Kung may burden po tayo, gawin po natin yun. Mag-pray tayo, maghingi po tayo ng wisdom sa Panginoon. Yun lang po.
Panginoon, marami pong salamat sa mensahe mong aming narinig ngayong gabing ito bilang alaala na sa aming pong buhay na ito, O Diyos, kapag kami ay lumakad ayon sa iyong kalooban, tatagan lang namin na aming pananampalataya, Panginoon. At alam namin, O Diyos, ng lahat ng aming pong gagawing hakbang pagpapagal ay magbubunga. Sapagkat ikaw po ang magpapala nito, may basbas nito, Panginoon. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pabayaan, Panginoon. If it is your will, you will provide everything, O God, that we will need. At alam namin, Panginoon, na maging sa pagharap po namin sa mga hadlang, sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon, na pwedeng ilagay ng kaaway sa aming harapan para pigilan kami na abutin yung pinagagawa mo sa amin, Panginoon. O gawin yung pinagagawa mo sa amin. Abutin yung pangitayang lagay mo sa aming puso. Pero, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang siya pong katuwang po namin para hawiin ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat ito'y pagpapatunay, Panginoon, na kapag kami ay maharap sa mga hadlang, pagsubok, ay lumalakad kami sa inyong kalooban, O Diyos. At yun po ay para sa kaluwalhati at karangalan mo, Ama. At tulad ni Nehemias, Panginoon, sa nakita namin sa Kanya, O Diyos, hindi lamang po nagkaroon siya ng kabigatan sa puso niya, kundi nagkaroon siya ng pananampalataya. At sa pananampalatayang ito, Kanya itong inakbangan, Panginoon. At dahil doon, siya ay nagtagumpay na kahit man anong mga hadlang ay nilampasan niya, Panginoon. Dahil alam niya sa kanyang puso na ikaw ay kasama niya, Panginoon. Ikaw ang may nais nito at ikaw, O Diyos, ang katuwang niya, Panginoon, sa lahat ng kanyang pong hangarin. Salamat po, Ama. At sa buhay namin na ito, Panginoon, patuloy nga po, Diyos, na ang ganitong uri ng attitude, Panginoon, ang maghari po sa amin. Hallelujah. At nawa, Lord, sa amin pong paghiwalay mula sa lugar na ito, samahan mo kami, ingatan mo kami, Panginoon, at patuloy na aming buhay na ito ay maging kasangkapan mo upang maging pagpapala sa buhay po ng iba. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon.